Ka-curious, tuwing may nababalita ang isang menor de edad na nasasangkot po sa isang seryosong insidente, mabilis po nahahati ang opinyon ng publiko. May nagsasabi pong palitan na ang batas. May iba namang naniniwalang hindi lamang batas ang problema. Pero ano nga ba ang katotohanan? Bakit naging isa po sa pinakamainit na usapin sa Pilipinas ang juvenile justice system? Nakakatulong ba talaga ito? At ano nga ba ang dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang ating mga kabataan? Nitong mga araw nga po ilang beses po na naging sentro ng talakayan po ang juvenile justice system dahil po sa mga ulat na may mga minor de edad na nasasangkot po sa iba't ibang paglabag sa batas. Dahil po dito muling nabubuhay po ang tanong, epektibo pa ba ang kasalukuyang sistema? May ilan po na naniniwalang kailangan itong baguhin upang maprotektahan ang lipunan. Samantalang may mga eksperto po at child advocates na nagsasabing ang layunin ng batas ay hindi upang palayain ang mga batang lumalabag sa batas, kundi upang magbigay po sila ng pagkakataong maituwid ang kanilang buhay sa pamamagitan po ng rehabilitasyon at tamang paggabay. Now, makikita po natin na may parehong mabuting layunin po ang magkaibang pananaw. Kaya mahalagang tingnan po ang buong larawan, hindi lamang po ang emotional na reaksyon. Now, ano ba ang layunin ng batas? Ang Juvenile Justice System and Welfare Act ay nilikha po upang kilalanin na ang mga bata ay nasa yugto pa lamang ng pag-unlad ng kanilang mga pag-iisip at pag-uugali. Dahil po dito, binibigyan din po ng batas ang rehabilitasyon, ang education, ang counseling at reintegration sa lipunan. Hindi po nito sinasabing walang pananagutan ng isang minor de edad. Sa halip po, sinisikap nitong maghanap ng paraan hindi lamang magparusa, kundi makatulong upang hindi na maulit ang pagkakamali. Isa rin po itong prinsipyo na ginagamit din ng maraming bansa sa kanilang juvenile justice system. Now, bakit naging kontrobersyal ito ngayon? Sa kabila po kasi ng magandang layunin na batas, naging kontrobersyal po ito dahil po sa mga pagkakataong may mga menor de edad na nasasangkot ngayon sa mabibigat na kaso. Dahil po dito, may mga tao po na nagtatanong kung sapat pa ba ang kasalukuyang sistema upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. May mga ulat din po na may mga ilang masasamang grupo na sinasabing sinusubukang samantalahin ang kabataan para sa kanilang sariling interes. Kung totoo man ang ganitong mga pangyayari, malinaw po na hindi lamang ang mga kabataan ang dapat na pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang mga nasa likod ng kanilang pagkakasangkot. Now, kapag masusing pinag-aralan po ang mga dahilan kung bakit may mga kabataang nalilihis ng landas, mapapansin po na hindi lamang iisang salik ang dahilan. Maaring kabilang dito ang kahirapan, kakulangan sa education, kawalan po sa positibong gabay, hindi matatag na sitwasyon sa pamilya, pagkakaroon po ng maling impluensya, at kakulangan po ng oportunidad upang maipakita ang kanilang mga talento. Sa madaling salita po, ang isang kabataang naliligaw ay kadalasang bunga po ng mas malawak na suliranin ng lipunan. Hindi po ito nangangahulugang wala siyang pananagutan. Ngunit ipinapakita nitong may mga ugat ng problema na kailangan ding tugunan. Now, ano bang dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan? Kung susuriin po nating mabuti, hindi po sapat na baguhin lamang ang isang batas upang mabago ang kinabukasan ng kabataan. Ang batas po ay mahalagang gabay upang mapanatili po ang kaayusan sa lipunan. Ngunit hindi nito kayang palitan po ang paghubog ng karakter, paglinang ng mabubuting pagpapahalaga, at tamang paggabay na kailangan ng bawat bata habang siya ay lumalaki. Kaya marahil po ang mas mahalagang tanong po dito ay hindi lamang dapat bang baguhin ang juvenile system law, kundi ang mas mahalagang tanong dito, ano ang dapat na gawin upang hindi na umabot ang isang kabataan sa puntong kailangan niyang harapin ang sistema ng hustisya? Dito po dapat nakatuon ang mas malaking bahagi ng ating oras, ng pondo at ng atensyon. Una po dapat palakasin talaga ang education sa pagpapahalaga po sa values formation. Mahalaga po ang math, mahalaga po ang science, mahalaga po ang technology. Ngunit kung mataas man ang grado ng isang estudyante, ngunit hindi niya natututunan ang katapatan, ang paggalang, ang disiplina, at malasakit sa kapwa, kulang pa rin ang kanyang paghubog. Ang education po ay hindi lamang paghahanda para magkaroon po ng trabaho. Ito rin po ay paghahanda upang maging mabuting tao. Marahil po ay panahon na upang higit pang paigtingin ang pagtuturo po ng values education, ng civic responsibility, ng digital responsibility at respeto po sa batas. At kung maaari po, dapat na rin idagdag ang spiritual formation. Sa panahon po kasi ngayon, napakaraming kabataan na ang mas maraming oras po sa social media kaysa po sa pakikipag-usap sa kanilang pamilya. Mas mabilis silang matuto sa internet kaysa po sa loob ng silid-aralan. Kaya mahalagang maturuan po silang maging mapanuri, maging responsible, at marunong pumili po ng mabuting impluensya.
Pangalawa po na dapat pagtuunan ng pansin ay ang mas malakas po na suporta ng pamilya. Madalas po nating sabihin na ang pamilya ang pundasyon po ng lipunan. Ngunit ang katotohanan po, ito ay hindi lamang isang kasabihan. Ito talaga ay isang realidad. Ang tahanan po ang unang paaralan. Ang mga magulang po ang unang guro. Sa loob nga po ng bahay, unang natututunan ng bata ang paggalang. Pagiging tapat, paghingi ng tawad, pagpapatawad, pagiging responsable. Kung lumaki po ang isang bata na may pagmamahal, na may gabay, at tamang disiplina, naku po, mas malaki pong posibilidad na magiging mabuting mamamayan siya. Hindi po perpekto ang lahat ng pamilya. Alam natin yan. May mga magulang po na kailangan magtrabaho ng buong araw. May mga pamilyang dumaraan po sa matinding kahirapan. May mga batang lumalaki po na halos wala nang nakakausap sa kanilang tahanan. Kaya malaking tulong po kung magkakaroon po ng mas maraming parenting seminars, ng family counseling, ng livelihood opportunities, at mga programang nagpapatibay po sa samahan ng pamilya. Dahil alam po natin na kapag matatag po ang pamilya, mas matatag din po ang lipunan. Ikatlo po sa dapat pagtuunan ng pansin, ang magkaroon po ng mas maraming programa para po sa kabataan. Na kapag ang isang kabataan po ay walang direksyon, madali siyang mahila ng maling impluensya. Ngunit kapag siya po ay may pangarap at may pagkakataong paunlarin po ang kanyang kakayahan, mas nagiging positibo po ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya napakahalaga po ng mga youth development programs. Dapat may sports, music, arts, leadership camps, volunteer work, environmental activities, skills training, entrepreneurship programs, at community service. Hindi lamang po ito mga ekstrang gawain. Ang mga ito po ay nagiging daan upang matuklasan po ng kabataan ang kanilang talento, magkaroon po ng mabubuting kaibigan, at makahanap po ng positibong layunin sa buhay. Sa halip po na ang oras ay maubos po sa mga bagay na walang mabuting may dudulot, nagagamit po ito sa paglinang ng kanilang kakayahan at karakter. Ikaapat po na dapat bigyan ng pansin ay ang mental health at emotional well-being. Hindi po kasi lahat ng sugat ay nakikita. May mga kabataan palaging nakangiti ngunit mabigat pala ang dinadala. May mga nakakaranas po ng bullying, pagkawala po ng mahal sa buhay, matinding problema po sa pamilya, at pagkabalisa. Kung hindi po ito maaagapan, maaari po itong makaapekto sa kanilang pagdidesisyon at pag-uugali. Hindi po nangangulugan na ang lahat po ng kabataang may pinagdaraanan ay magiging sangkot na sa paglabag sa batas. Ngunit kapag mayroon po silang ligtas na lugar upang makapagbahagi po ng kanilang nararamdaman at may mga taong handang makinig at gumabay, mas malaki po ang posibilidad na makahanap sila po ng positibong paraan upang harapin po ang kanilang mga pagsubok. Dito po mahalaga ang mga guidance counselor, ang mga social workers, ang mga youth mentors, at maging po ang suporta ng simbahan at ng community. Ikalima po sa dapat bigyan ng pansin ay ang pagsugpo po sa mga taong nagsasamantala sa kabataan. Hindi po dapat ang mga bata lamang ang napapansin tuwing may mga nangyayaring paglabag sa batas. May dapat din pong pagtuunan ng pansin ang mga nasa likod mismo ng kanilang pagkakasangkot. May mga tao pong nagsasamantala sa murang edad ng mga bata. May mga grupo pong naghihikayat sa kanilang mga maling gawain. May mga individual po na ginagamit ang kanilang kahinaan para po sa pansariling interes. So kung nais po nating tunay na maprotektahan ang kabataan, dapat tiyaking napapanagot ang mga nasa likod ng ganitong mga gawain. Kasabay po nito, dapat ding palakasin ang coordination ng pamilya, ng paaralan, ng barangay, ng simbahan, at mga ahensya ng pamahalaan upang maagapan pa lamang ay natutulungan na ang mga batang nanganganib maligaw ng landas. Now, ano ngayon ang papel ng mga magulang? Sa kabila po kasi ng lahat ng mga programang maaaring gawin po ng pamahalaan, may isa pong institusyon na hindi kailanman maaring mapalitan, ang pamilya. Maaari pong magpatayo ang gobyerno ng maraming paaralan, maaring maglaan po ito ng pondo para sa iba't ibang programa, maaring magpatupad po ng bagong pulisiya, ngunit walang batas po na makakapalit sa pagmamahal po ng isang ina. Walang programa po ang makakapalit sa gabay ng isang ama. Walang ahensya pong makakapalit sa oras po na ginugugol ng pamilya sa pakikipag-usap, pakikinig, at pananalangin ng magkakasama. Ang mga bata po hindi lamang natututo sa sinasabi ng kanilang mga magulang. Mas natututo sila sa kanilang nakikita. Kung nakikita nilang tapat ang kanilang mga magulang, matututo silang maging tapat. Kung nakikita nilang marunong humingi ng tawad ang kanilang mga magulang, matututo rin silang magpakumbaba. Kung nakikita nilang inuuna ng pamilya ang Diyos, mas malaki po ang posibilidad na dalhin nila ang pananampalatayang iyon hanggang sa kanilang pagtanda. Sabi nga po sa Kawikaan 22:6, mababasa po natin na turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at paglaki niya ay hindi niya ito lilimutin.
Napakaganda po ng talatang ito dahil ipinapaalala po nitong ang paghubog ng mabuting pagkatao ay nagsisimula habang bata pa. Hindi kapag may problema na, hindi kapag nahuli na, hindi kapag huli na ang lahat. Habang maaga pa, dapat na nating itanim sa puso po ng kabataan ang katapatan, ang pagmamahal, ang pananagutan, ang paggalang, at higit po sa lahat, ang pagkilala sa Diyos. Sabi nga po ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 4, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mapapansin po natin na hindi hinikayat ng Biblia ang labis po na higpit o labis po na pagpapabaya. Sa halip po, itinuturo nito ang balansing pagpapalaki. May pagmamahal, may malinaw po na hangganan, may tamang disiplina, at may mabuting halimbawa. Ito po ang uri ng pagpapalaki na hindi lamang po naghuhubog ng mabubuting anak, kundi ng mabubuting mamamayan. Kaya kapag pinag-uusapan po natin ang juvenile justice system, madaling ituon po ang ating pansin sa batas. Ngunit kung iisipin po natin mabuti, ang batas po ay huling bahagi lamang ng proseso. Bago makarating po ang isang bata sa sistema ng hustisya, dumadaan muna siya sa tahanan, sa paaralan, sa community, sa iba't ibang karanasan na humubog po sa kanyang pagkatao. Kaya kung nais po nating mabawasan po ang mga kabataang nalilihis po ng landas, dapat po nating simulan ang pagbabago bago pa sila makarating sa puntong iyon. Mas mabuting magtayo po tayo ng mas maraming opportunity kaysa po sa maraming kulungan. Mas mabuti pong maglaan ng mas maraming guro, ng counselor, ng youth leaders at mentors kaysa hintayin po lumala ang problema. At higit po sa lahat, mas mabuting maghubog po ng mabuting pagkatao kaysa umasa lamang sa pagpaparusa. Kakurious, ang kinabukasan po ng ating bansa ay nakasalalay po sa uri ng kabataang hinuhubog natin ngayon. Hindi po sapat ang pagbabago ng batas kung hindi rin natin babaguhin ang paraan ng ating pag-aaruga sa susunod na henerasyon. Ang tunay po na pagbabago ay nagsisimula sa tahanan. Pinatitibay ng paaralan, sinusuportahan ng community, inaalalayan ng pamahalaan, ginagabayan ng Diyos. Kung magsasama-sama pong pamilya, ang simbahan, ang paaralan at ang pamahalaan sa isa pong layunin, ang paghubog po ng mabubuting mamamayan, mas magiging maliwanag ang kinabukasan po ng ating mga kabataan. At marahil po, darating ang panahon na mas kakaunti na ang mga batang haharap po sa sistema ng hustisya dahil mas marami na po ang lumalaking may tamang direksyon, matibay na pagpapahalaga at pananampalataya sa Diyos. Ngayon naman po, nais ko pong marinig ang inyong opinyon. Sa inyo pong palagay, ano ang pinakamahalagang hakbang na dapat pagtuunan ng pamahalaan at ng bawat pamilya upang mas maprotektahan at mahubog po ang ating mga kabataan? Ibahagi po ang inyong pananaw sa comment section. Panatilihin po nating magalang at bukas ang ating talakayan upang sama-sama po tayong matuto. Kung naging makabuluhan po ang video na ito, huwag po kalimutan na i-like, i-share at suportahan na rin po ang ating paggawa ng content sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain nawa tayo lahat ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.